Professor ng Political Science sa University of the Philippines, Executive Director Center for Political and Democratic Reform at dating National Security Advisor, Dr. Clarita Carlos. Professor Carlos, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Deo. Ay ma'am, kumusta po kayo? Ayan. At ma'am, pwede bang kayo po ay eksperto dito? Pwede ba kaming lecturean? Ayan. Una-una po, Dr. Carlos, mama. Kailan po idinideclare ang persona non grata sa isang opisyal o sa diplomat lang ba idinideclare ito? Dati kasi yan ay napapaloob dun sa mga conventions, governing diplomatic practice. Opo. So ang persona non grata, dati tungkol lang sa mga diplomat. Pero kasi tayo, as usual, pinalawak natin yung meaning nito, kanya makikita mo, minsan may mga taong ayaw nila na sasabihin ng mayor na persona non grata ka dito sa aming syudad. Ang ibig sabihin lang yan, Opo. ikaw ay aming nakikita na undesirable person and you should stay out. Yan essentially ang fundamental meaning na stay out. Kapag yan ay ginamit mo, relative to diplomats, ibig sabihin mo, dahil ang ambassador ay accredited ng government of the Philippines, and yung Chinese ambassador is representing Xi Jinping, yung presidente nila sa People's Republic of China, ang ibig sabihin ay dinideclare mo siyang undesirable person. And therefore, he should get out. Oh. Okay, napaka-sensitibong bagay yan na hindi natin dapat paglaruan yung phrase na yan. Opo. I mean, hindi mo dapat inatapon-tapon mo lang siya na, like an ordinary term because it really involves relations between two states. Ayan. Kaya nga, unfortunate people who are using that, huwag niyong gamitin yan kung hindi niyo alam ang implication. Please shut up if you do not know the implication of the use of those terms. And this is for China, ha? Any for that matter. Vladimir Putin or Modi or whoever. Yan. Ayan, napag-usapan na rin natin, ma'am, may mga proposal po sa ilang senador na i-declare na persona non grata itong ambassador at yung isa pa opisyal ng Chinese Embassy. Kung i-declare silang persona non grata, halimbawa, Dr. Carlos, ma'am, ano po ang implication sa diplomatic relations at meron bang epekto sa ating trade relations sa China pagka yan po ay ginawa ng Pilipinas? Talagang malaki deep and broad. Ibig sabihin nito, tayo, Presidente, bilang Chief Architect of our foreign policy, declare na naiisip na natin eventually mag-break tayo ng diplomatic relations with China. Lang yan eh. That's just the first draft, no? It's only the first draft. Ano yan? Graduated yan eh. Until at ang magbe-break up na tayong diplomatic relations. Ito ba'y nasasaad sa national strategy natin? O meron ba tayong national strategy? Kasi yan, sumusunod yan sa isang national na balangkas eh. Alam mo, Deo, meron kang isang buong mapa. Ito ang relasyon natin sa China, sa Russia, sa US, sa India, etc. Sa ASEAN. Diba? Ito ba ay napapaloob sa balangkas ng ating relasyon na gusto nating mangyari? Kasi kung hindi ito nababalangkas doon, huwag tayong kumibo. Gumawa tayo ng ibang paraan para maayos natin to kasi hindi ito naaayon sa ating national strategy. Pero nakita mo naman, nung nagbigay ng accreditation nito si Ambassador Juan, si Presidente, ang gaganda ng mga salitang sinabi nila, let us have cooperation, let us do people-to-people exchanges, and the like. So parang taliwas ito, bagay, tapatan naman ng mga senador na magsabi ng ganito, pero sana limiin nila yung implikasyon ng sinasabi nila. At pag ginagamit nila yung diplomatic terms na lang, limiin din nila kung anong ibig sabihin nito sa pagkalahatang relasyon natin dito sa bansa nito. So hindi po simpleng pagka dineclare na persona non grata yung ambassador nila rito, hindi po simpleng gaganti rin sila at yung ambassador natin sa China ay pauwiin din. Hindi lang ganun po kasimple, Dr. Carlos, ma'am. No. It's a very, very convoluted thing, Deo, and it involves really very deep implications than what people who use those terms loosely are saying. Kaya nga, I'm so bothered because, I've been an observer of foreign policy. I've written so many papers on Philippine-China relations.
And Ambassador Guan dun sa kanilang Chinese embassy function last week. And tinawag na kami 3 o 4 kami and we declared to him, I declared to him, I don't mind telling you, my secret on, I said, Mr. Ambassador, I think we need a reset and rethink of Philippine-China relations because our president has declared you as our friend, our partner, and our neighbor. Hindi na magyayari, hindi na magkakaroon ng geopolitics na yan. So we've got to work on this already. And then siguro kung maidala ko lang Deo across from the Pacific Ocean, yung sinasabi ni Trump, the Western Hemisphere is ours, Monroe Doctrine. So, yung mga iba, ang China, ang India, ang Russia, pahala na kayo sa inyong areas of responsibility. That's exactly what Trump is saying. Nakalagay yan sa national security strategy niya. Ibig sabihin yan, ang basa ko bilang political scientist, atras na siya dito sa rehiyon na ito. Kasi nakatutok na siya sa Western Hemisphere. Hindi ba, dinukot niya si Maduro, tapos anuhin pa niya, ang Cuba, Colombia, may isang listahang mahaba sa Iran buong pa ngayon. Latin America, di ba? Oo. Eh, Kaya nga, Beo, nakita mong, kailangan pag tinignan mo to, tignan mo siya sa pangkalahatang concern natin bilang bansa. Diba? So, kaya nga, sana ang sinasabi kong bagay, hindi naman mapapagsabihan ng mga senators at kung man. Medyo hinay-hinay po tayo sa paggamit natin at sa mga proposals natin sapagkat lalo na ang Senate na siya ang nagra-ratify ng mga Kyoto Conventions and Agreements. Ayan. Kasi meron po itong malalim at malawak na implikasyon. Ayan. Ano po ang possibility? Anong mangyayari sa trade, economic relations natin sa China pag lumala po ang sitwasyon pag may na-declare na persona non grata, Dr. Carlos, ma'am? Kasi alam mo nung National Security Advisor pa ako doon, marami akong memos kay President natin na natin, i-automate natin yung trade economy at saka yung territorial issues. Yung territorial issues, mamatay na tayong lahat, hindi talaga mariresolve yan. That's why, set it aside, put it in the margin. Pakialaman natin, pagtitinda ng ating mga, saging, pineapple, virgin coconut oil, ganun din ang, kasi, tignan mo ang Vietnam, di ba ang daming namatay na Vietnamese nagsalpukon sa China? Tignan mo naman, nagtitinda sila sa China is selling to them. Same with Malaysia, Indonesia. If these countries can do it, why can't we? Mahirap na i-memorize ang Deo. Diba? Hello? Diba? Yan. At meron pang nalimutan ko ng pangalan niya. Meron special envoy to China for investment. Meron special envoy to China for trade. No? At kami dito bilang akademiko, talagang we're pushing hard for faculty exchanges, student exchanges, katakot-takot ang scholarship na binibigay ng China sa English-speaking schools, no? Less, stupid people na nakikinig sa'yo, sasabihin naman po China si Carlos. Please, no? Isipin niyo po yung sinasabi ko. Ako po academic. Di po ako pwedeng pro or anti. Sinasabi ko lang sa inyo na ang China ay kung hindi po maglilipatan ng mga isla at kontinente. Andiyan po yan, neighbor po natin yan across from the South China Sea. Kung hindi po natin mapagkaanuhan, we cannot agree upon, set it aside, put it in the margin. And pag-isipan natin na palaguin natin, no? By the way, Deo, sinabi ko pala sa ambassador, kasi bago siya Opo. Sa ambassador, for your information, I hope you don't mind, sabi ko, there is a MOA between Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard. In fact, sa'yo na yung time yun ang mag-host. Kasi yan, Deo, Manila-Beijing. Na-discover ko yan nung NSA ako dahil nagsaliksik din ako. Abay, may MOA pala kayo. Mag-usap kayo kasi may legal framework na. Ganun diba? ba? Meron talaga. It's there. I saw the document. There is already a legal framework, no? So, yun. Pero ang problema, Dr. Clarita Carlos, ma'am, ay yung aligasyon na para tayong binubuli ng China sa West Philippine Sea. Ayan. So, paano mariresolve ba kaya ito? May paraan pa ba para mariresolve ba yan? Pero sabi niyo, para mahirap. Alam mo, nung si Wang Xilian pa lang ang president, ang ambassador, tahasan kong sinasabi sa kanya, nung NSA pa ako, yung 100 militias niya, i-reduce niyo yan sa, I don't know what number, may 50 or 80 or 70. Goodwill yan. Matutuwa kami sa inyo. That's a good start. And yung nangyari, nung vice chair ako ng NTF West Philippine Sea, dahil ang chair nun si President, ako yung vice chair. Sinabi ko, kapag merong mga Chinese or Vietnamese or any vessel na in distress,
tulungan ninyo. Mm-mm. Nakita mo meron silang tinulungan mga Yes, ma'am. Opo, tama po. Ganda. Mm-mm. Oo, ang ganda. Sabi ko, tulungan ninyo kasi dyan nag-uumpisa yung tinatawag na people-to-people exchanges. Alam mo, Deo, hindi siguro pagmamalaki. Opo. Nung president ako ng National Defense College in 1998, yan na yung tono ng aking mga memos kay Secretary Mercado noon, siya yung SND noon, tungkol sa paano natin ma-reframe ang Philippine-China relations. I have not changed. How long ago is 1998, Deo? Pareho pa din sinasabi ko. Di ba? I'm saying the same thing because that is the one that is most productive. Huwag nating pakialaman yung high politics ng territory at sovereignty. Hindi po ma-resolve yan. No one owns anything. Ang pakialaman natin yung low politics, L-O-W, politics ng exchanges of goods, exchanges of people, exchanges of students, exchanges of professors like you. Di ba ang ganda ng Deo? Tama po. Kasi napakahirap Di ba, naalala ko noon nung nagalit ang China, hindi pinapasok yung mga saging natin doon Nasaktan tayo doon nung nabulok yung mga saging na ipinapadala sa China. Professor, na nagkaroon po ng hidwa noon. Hindi ko alam kung kanino administration yon. Parang kay Aquino noon. Ayan, Ganyan din naman ginawa niya sa, di ba, ganyan din ginawa niya sa Australia. Hinarang niya lahat ng ng mga wine ng Australia. Pero, if China can do it, if China can do the economic card, huwag tayong tatanga-tanga. Gamitin din natin ang economic card natin. Di ba? I mean, why can't we do it? Ang tatalino natin. Di ba? Ayan. Pero Dr. Carlos, ma'am, ayan, sa mga sitwasyon ngayon, ayan, alam mo, marami nababahala katulad ng ginagawa nga ni Trump, dinukot si Maduro dun sa Venezuela. Baka binabala pang sakupin ang Greenland ngayon. Baka daw po gayahin din ng China. Ayan, kayo po bilang political scientist, naging National Security Advisor, ano po ang iyong pananaw, pagtingin, ma'am? May plano po ba ang China na sakupin din tayo o kaya invade ang ilang teritoryo natin? Nako, Deo, less likely. Alam mo, China is a 5,000-year civilization. United States is a 250-year, it's not even a civilization. Trump is hindi ako bad word, baka maban tayo dito sa radyo. Pero, Xi Jinping is not Trump. Xi Jinping is governed by the Politburo, the Standing Committee. Kung ano sinasabi ng Politburo, yun ang susundin ni Xi Jinping. Si Xi Jinping lang naman siya lang yung presidente, chairman ng PLA, etc. Hindi mangyayari yan. China has a strategy. Kapag ginagawa ito ni Trump, alam ng China yung ginagawa niya. Yung nagawa niya. Ngayon, nagbibuild ka ng ginagwagyan ng mga hindi sabi ko din, bago po nila isutok yung mouth nila, nila yung Naku, nawawala yung signal niyo, ma'am. Ayan, mobile po ba kayo na nasa Hindi, nakaupo lang ako dito. Sabi ko, ayan, nadidinig mo na ako? Yes, ma'am, malinaw na. Thank you. Okay, sabi ko, kailangan makita mo yung pangkalahatan na yung binibuild na napakalalim na napakalawak na kanal ng China sa Thailand ay parang hindi na siya magdaan dun sa napakasikip na Malacca Strait. Siguro nadinig mo na yon. So, kasi nagdadaan yung mga langis-langis niya na nagpupunta sa China. Di ba? Ayan. Anyway, Dr. Carlos, ma'am, ayan, sa ibang issue po tayo. Ayan, sa mga nangyayari sa ating bansa naman ngayon, yung corruption, ayan yung para may political crisis tayo ngayon, sa tingin niyo po ba itong mga protesta ngayon laban sa administrasyon, saan po ito pupunta, Dr. Carlos, ma'am, bilang sa inyong pag-assess bilang security expert? Am I clear? Ayan, ma'am, ayan, please, go ahead. Am I clear? Yes, ma'am, malinaw po yan. Ayan, please go ahead. Okay. Hindi kasi ako naglalakad ano masasabi ko? Meron po kayong karapatang mag-rally dyan sa kalye. Miski araw-araw kayong mag-rally. Karapatan po natin yan under our democracy. Meron din pong karapatan yung inelect ninyo na 6 years na mag-stay dyan ng 6 years hanggang hindi siya na-i-impeach. Diba, Deo? Po. Diba?
O di, kung gusto niyo ma-impeach siya, parang ilan na ba yung impeachment na final sa Dalawa. sa House of Representatives. Mm. Tignan natin kung magpo-prosper ito. Parang there are only a little over 800 days, no? Ako naman, sabi ko, sige, pabayaan mo yung proseso mag-prosper and let's see where it goes. Pero kung ako kasi, bilang political scientist, gusto ko political stability. Mhm. Pabayaan mong matapos ang term ni President Bongbong hanggang June 2028. Mhm. Yes, di ba? Opo. Ayan. Sabi nga... Actually, Deo, October 2027 pa lang, magkakaripasan na yan na kasi hindi ba yung filing? Kailan ba yung filing? Parang October o November, Opo, hindi ko matanda. kaya sabi nga, sa ngayon, parang lame duck na ang presidente natin dahil patapos na ang kanyang term, hindi po ba? Mm-mm. Hindi. Kasi isa na naman yan, nagkopya-kopya na naman tayo ng term na lame duck. Hindi po yan nagre-refer sa atin. Ang nagre-refer po yan sa US President. Kasi ini-elect nila ng November yung President. Tapos January, third week of January pa lang magiging President. From November to January, yan po ang lame duck, no? Dahil alam mo na kung sino ang next President. Again, wag po tayong kokopya-kopya ng mga ng mga terminologies, ng mga phrase. Hindi naman akma sa atin. Mali po yan. Mali po yan. Anyway, last na lang, Dr. Carlos, Mama, sa tingin niyo ba, sa kabila po nitong mga ingay, mga protesta, matatapos ng Pangulong Marcos ang kanyang term hanggang June 30, 2028? Sana nga, sino ba naman ako na pero naghahanap ako ng political stability over anything else. You cannot have economic growth if you don't have political stability. Hindi ito pro Marcos, hindi ito pro Duterte, Sara Duterte. Ang sinasabi ko lang, walang bibigay sa atin ng pondo na either foreign direct investment o galing sa labas. Ang gulo-gulo natin, no? Sa sarili natin, hindi naman natin malaman kung saan tayo susuot. Medyo konti lang po ang stability, no? Yan. Pwede naman kayong magsisisigaw dyan, wag lang kayong magmura. Magpunta kayo dyan sa kali, wag kayong manira. Di ba? Karapatan niyo yan lahat. Pero sa dulo, we need political order to have economic growth. Siguro, Deo, yun na lang ang huli kong admonition sa ating mga kababayan. Dr. Clarita Carlos, ma'am, maraming salamat po sa iyong mga paliwanag, lecture sa amin. Political Science 101. Thank you, ma'am, and good morning. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Good morning, Deo. Mga kaibigan, Professor of Political Science at sa University of the Philippines, Executive Director ng Center for Political and Democratic Reform Incorporated at dating National Security Advisor na dating Pangulong Digong Duterte, Dr. Clarita Carlos. Dami.